na Director Gino Santiago ng National Bureau of Investigation. Madami po tayong natalakay from the issue of cybersecurity, issue of new vote buying, artificial intelligence, social media, name it. Diniscuss po natin, lalong-lalo na present ang ating Commissioner Maceda, na kung saan siya po kasi ang Commissioner in charge ng ating Committee on Kontrabigay na gusto natin i-expand sa kasalukuyan. So, hinihingi natin ang tulong ng National Bureau of Investigation. Present din po ang head ng Cybersecurity Division ng National Bureau of Investigation, yung kauna-unahang lumalaban ngayon sa issue ng hacking and other cybersecurity threat ng ating pamahalaan. Papasalamat tayo kay Director Santiago sapagkat yung pagdalaw niya dito, mai-strengthen natin yung relationship natin sa National Bureau of Investigation, lalong-lalo na yung mag-a-attempt to question the integrity and the credibility of the results of the election. Yung bang sisirain ang paniniwala ng mga kababayan natin. Kinakailangan ma-prosecute, ma-trace yung mga yan. At the same time, kinakailangan mapigilan yung lahat ng attempts to influence the election through machinations or irregularities na alam natin na pwedeng mangyari kahit sa pamamagitan ng cyber attacks. And so dahil sa pagdalaw niya dito sa atin sa Commission on Election, hopefully magkakaroon kami ng memorandum of agreement para pagtibayin pa yung relasyon na yan. Yung tungkol sa kay Mayor Go, mamaya mag-discuss siguro namin yon ni Director sapagkat may maganda rin siyang announcement na ibibigay tungkol sa bagay na yan. Officially magpapa-receive tayo sa NBI ng isang letter request for the report on the findings ng NBI patungkol sa naturang personalidad, sa kanyang fingerprint, sa examination nila, and upang makatulong sa COMELEC sa gagawin naman namin na pagsisimula ng aming sariling investigasyon for possible violation ng election law, lalong-lalo na kung may issue ng misrepresentation. So muli, maraming salamat sa inyo at magandang umaga. Yes, nagpunta kami dito with my chief ng ating cybercrime to assure the chairman na we will support, strengthen namin ang aming ugnayan para magkaroon tayo ng malinis at credible election this coming election. Yes. Salamat po, Sir. Pwede na po tayo magtanong. Una po kung tatanong. Sir, magandang umaga po. Michael Rogas po from Radyo Pilipinas. Unang-una po sa NBI. Sir, meron po ba tayong gagawin collaboration with the COMELEC for the upcoming election? Kasi alam naman natin magiging yung ating pong technology ngayon. Marami na po yung mga nakakatunayan. Meron po kayong mga na-arresto po itong mga nakaraan na mga hacker. Ano po yung magiging pakikipagtulungan po ninyo sa COMELEC para po masiguro na ang ating pong eleksyon ay magiging maayos din naman at magiging mapayapa? Tulad nga ng nasabi ko nung ako'y mag-assume ng aking position, we will pound on cybercrime, and the NBI will be proactive, no? Kaya talaga kami ng aking chief ng cybercrime, we are working hand in hand. Talagang always kami na nag-uusap kung paano namin ma-improve pa ang ating cybersecurity. Although ang binabang po ng COMELEC ay hindi naman po maaaring o hindi naman po ganun kagad yung ating pong technology na gagamitin sa 2025 election. Sa inyo po, meron po ba kayong mga pinag-aandaan na or mga plano para po sa 2025 election? Alam nyo, sa amin, tanggap namin na walang impenetrable, walang hindi pwedeng maha. Ang amin ay ma-prevent. Okay? As much as possible, yung nag-i-intend na mag-hack, mahirapan man lang sila. Makita na namin sila bago pa lang nila magawa yung kalokohan nila. Sir, kay Mayor Alice Goo, ano po ang plano na ngayon ng NBI na after po na mag-match yung kanya pong fingerprint nung kay Go Huaping, ano po ang susunod na ako ngayon? Well, yun nga, napatunayan namin na yung Go Huaping na Chinese at yung Alice Goo illegal
ay iisa ang fingerprint. So, one and the same person sila. Now, it is up now for Senate, ang COMELEC, kung ano ang next move nila. We will only be assisting them. Maliban po doon, meron pa ho ba kayong mga bago na natuklasan about Mayor Alice Go? Meron pa isang Alice Guo na kumuha ng clearance in 2005. Remember that yung ACR niya na nakapile sa amin is 2006. Kumuha si Alice Guo to 2021 ng clearance. Merong kumuha ng clearance 2005, Alice Guo din. Now, within the day, lalabas ang resulta ng fingerprint examination. Yung pong Alice Go ng 2005 na binabanggit po ninyo, taga saan po siya? Yun yung tiga Quezon City. But na-check na namin yung history ng bahay na yun, ng address na yun, wala dong natira na Alice Guo. So, yun pa lang. Pero I will give you the whole information pagka nasa akin na, hawak ko na. Okay. Thank you so much, Director. Morning po, Sharia Torres. Chairman, sa side lang ng comment muna, ano specifically yung i-request ninyo as far as yung airport is concerned? Representative. At mamaya papabigay ko sa inyo, sa mga kapatid natin sa pamamahayag, yung mismong letter natin sa NBI na ipapatanggap sa opisina ni Director Santiago. We will officially request for the report findings doon sa mismong fingerprint examination and such other examinations that the NBI is conducting upang mas magamit namin yung mga dokumentong yan, mga ebidensyang yan sa pag-build up ng kaso kung meron man. At the same time, sabi nga po ni Solicitor General Guevara, any moment from now, ipapile nila yung kanilang petition for quo warranto. Alam nyo kasi may mga dokumento rin na nahingi sa amin ang Office of the Solicitor General. At kung sakasakali na mapafinalize na talaga, mapapile yung petition, hihingi rin kami ng kopya nun. Dahil kailangan namin yon upang makita namin meron ba talagang misrepresentation. Alam niyo po kasi, uulitin ko, sa ating Omnibus Election Code, dalawa ang liability ng isang kandidato kapag siya ay nagsinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy, at least as far as the COMELEC is concerned. Number one po, pwede siyang ma-disqualify, ma-cancel ang kanyang candidacy for material misrepresentation. Number two, kung wala mang na-file o may na-file na kaso laban sa kanya for cancellation of candidacy, pwede po siyang makasuhan ng kasong kriminal. Yan po ay misrepresentation under Section 261 ng Omnibus Election Code, and therefore 3 to 6 years imprisonment din po yon. At siyempre, iba pa po yung liability niya ng isang taong, isang personalidad na magbabiolate ng ating Omnibus Election Code kasi meron pong pagsisinungaling and therefore may perjury dahil pinalupaan po yon o kaya po may falsification. Magkaiba pa pong kaso yon. At yun po, usually, sa piskalya naman ipinafile. Basta as far as the COMELEC is concerned, doon po kami nakafocus sa misrepresentation issue. Kung sakali po kasi napapatunayan na meron talagang ebidensya na mabigat na pwedeng mag-survive sa court, then gusto natin magturo din ng lesson sa mga magpapile ng candidacy ngayong October na hindi po basta-basta kayo nagpi-fill up na inyong certificates of candidacy. Maliban sa obligasyon nyo sa sambayan ng Pilipino, sa inyong constituency na maging makatotohanan, maging matapat, dapat nyo pong maunawaan na iyan po ay inyong pinapanumpaan. At dahil po dyan, may kaakibat na responsibilidad at kahit na nga walang nire-require na attachment ng mga dokumento. Nakapanumpa po kayo na kayo ay natural born or citizen of the Philippines, kayo ay of age, kayo ay residente ng lugar na to, kayo ay registered voter, na ito ang nickname mo, ito ang nag-nominate sa inyo na political parties. Lahat po kasing yan required ng Omnibus Election Code. Sir, pwede mo sabihin a matter of days na lang and you will file the case given that yung OSG mag-file. Kasi kapag nag-file ang OSG, petition for quo warranto yun, issue ng eligibility yon. Ang issue ng eligibility, technically, para siyang petition for cancellation of candidacy. So kung ano ang file ng ombudsman, malaking bentahe sa amin kung ano yung mga ebidensya pa na nakalap ng mismong Solicitor General.
Kahapon, kinausap natin ang ating law department, binigyan natin ng instruction to really now start the ball rolling on the investigation upang magsimula na yung pangangalap ng ebidensya. At ang proseso sa amin, kung ano man yung findings ng aming law department, sila ay magbibigay ng recommendations sa NBank upang ang NBank ang magkaroon ng pinal na sasabihin, magpapile ba ng kaso sa korte o hindi. So, yan po yung sitwasyon sa kasalukuyan. We will really rely heavily on the case of the Solicitor General kung sakasakali. And of course, the findings of the National Bureau of Investigation. Pero, yung pinakamabigat, yung findings din ng Senate committee na nag-iimbestiga patungkol sa bagay na yan. Sir, last two questions lang. Kay Director Santiago, sir, maliban po dun sa fingerprint, ano pa yung possibly the turnover nyo sa common mga evidence against Mayor Go? And I understand, magkakaroon din kasi ng request na ng common dun sa disinformation dun sa Bureau system. So, paano nyo siya tutulungan? Paano tutulungan yung komisyon? And to Commissioner Maceda, sir, yung issue din sa kontra-daya, paano yung magiging direction niya kasi masyadong malawak yung task and that would be very difficult dahil given the technology, masyadong challenging po to track yung mga vote selling and vote buying activities. Yes, yung about Mayor Alex Guo, yun nga, minention ko na sa inyo, we are on the identification of who are these people o who is this. No, yun po, i-assist namin sa kanila. As a matter of fact, nakapaglabas na po kami ng dalawang result ng yung fingerprint ng dalawang impression niya na iisa nga. I have a third fingerprint card na anytime within the day lalabas na din po ang resulta. About yung mga vote buying, yung mga election offenses, no? We will cooperate. Ang NBI nandyan. We'll try to arrest itong mga tao na to na bumibili ng boto. Ganun po. No? Opo. Thank you, sir. Commissioner Maceda. Yeah, thank you, Sharia. We're very happy with this collaboration with our new NBI director, and we're happy that he was able to come here, no? And we are really just reinforcing our relationship with the NBI because they were a very large part of our efforts against vote buying in the barangay and SK elections, which was really just a pilot. Because as you know, from being a task force, it was elevated to being a committee. So the big test really of this committee is the 2025 national and local elections. Now, when it comes to elections, 3 Fs dyan nakakapagpahirap, no? Which we want to guard against. This is elections that are sabotaged by force, by fraud, or by funds. And in all these efforts, the NBI is going to be part of that. When it comes to funds, nandyan po yung vote buying nga, no? So yung kanilang participation, whether in investigation or even in intelligence gathering, helps us a lot, no? By fraud, that's the reason naman why we are partnering for purposes of preventing or ensuring cybersecurity, because malaking kinalaman nung hacking and either cyber threats to the integrity of the electoral process. And by force also, yung mga sapilitang binabago yung election by, dati ang example yun, yung pang-aagaw ng ballot box or yung mga violence and armed forces that interfere. Kasama rin ng NBI dyan sa kanilang investigation and intelligence services to help weed that out. So going back to CKB, we're looking forward to this renewed partnership with the NBI. By all accounts, we had measures of success at the BSKE, and we plan to further enlarge this effort at the NLE to ensure the integrity of the electoral process. Ma'am Sherry, respectfully na ipaalala ko rin kay Director Santiago kanina, yung earlier letter ng inyong lingkod sa dating director natin, na kung saan nagkalat po kasi yung mga sindikato sa buong Pilipinas na nagbebenta, naglalako at sinasabi kaya nilang
impluensyahan ang result na election, kaya nilang imanubra ang sistema ng komisyon, may kausap sila sa chairman's office, kausap nila si chairman, kausap nila ang meru, kaya nilang gawa ng paraan, panalo kagad sila in 5 minutes, basta mayroong 50 million kung posisyon ng mayor o kaya governor, 75 million, 100 million kapag ganitong posisyon, yung mas mataas. So, yan po yung sinasabi po natin. In fact, ang request natin sa mga kababayan, ipa-aresto kaagad. Nagre-request tayo po sa naging liham natin sa NBI na baka pwedeng matulungan tayo na ma-aresto yung mga ganitong klaseng mga tao sapagkat nagkikreate po ito ng duda sa ating pong sistema, nagkikreate din po ito ng duda sa integridad ng ating magiging proseso na gagamitin. At naniniwala po tayo na kapag pumasok ang NBI sa picture, ay madaling malulutas yung mga ganitong problema. Lagi po yan, simula pa ng 2010, lalo na po noong 2019, nagkalat yung nagbebenta ng ganyan. Madami namang nabiktima dahil naniniwala, natatakot na baka sila matalo. Pero ay naman nilang lumabas. Ang ngayon po, sana sa pamamagitan po ng ating bagong liderato ng NBI, ma-prevent po natin ito. Itong ganitong klaseng mga pagbibenta, paglalako ng mga kasinungalingan, lalo't lalo na ito ay may patungkol sa integridad ng ating halalan. So ngayon pa lang, ganito kaaga, sinasabi na po natin sa ating mga kababayan, sa mga kakandidato, wag na wag niyo pong paniniwalaan ang mga yan. Matatamis magsalita, pero ang katotohanan po, mga kasinungalingan ng lahat po yan. Sir Manny Vargas, SWB. Sir, good morning po. Kay Director Santiago po muna. Sir, meron po ba record sa inyo yung isa pang Alice Leal po, yung kung iba ang itsura, meron po ba siyang lumabas na ibang pangalan? And if ever po may record siya o wala man, siya po ba ay liable din makasuhan kung mapapatunayan yung pangalan na ginamit niya na Alice Leal po ay hindi niya tunay na pagkatao? Tulad nga po na sinabi ko, yung third, yung 2005 clearance ng Alice Guo Ilian ay in-examine na. Within the day, lalabas po ang examination. Ilalathala po namin sa inyo. Kung saan sir lalabas po na may mali siya po yung kanyang pagkain, kaya siya yun, pwede po siya kasampahan ng reklamo? Yun nga, sabi ko sa inyo, whatever will be the result, aid lamang yun para sa COMELEC, para sa OSG, sa Senate, aid lamang yun. We will support them doon sa anumang kaso ipapile nila. Sir, hindi naman po kayo Mayor, nabanggit na chairman na baka hindi lang po Alice Guo, baka may iba pa na mga nagtatangkade na hindi po Filipino o questionable po ang personality na tatakbo sa eleksyon. Usually po, pag ito tumutok ng isang tao, meron din mga nagpapaabot ng mga sumbong, mga nagpapaabot ng informasyon. Ito po ba ay nararanasan na kayo? May nangyayari na mga yung mga nagsusumbong na siya ito ay hindi ganyan, si politikong ganito ay iba ang pagkatao kung kaya ay nakapunong sa pwesto. At sa NBI po, baka mayroon rin po ganun sa kanila. At siyempre, napakadami po mga ganyan, napakadami nagsasabi, nagreklamo. Kaya lang po, alam nyo, kinakailangan po kasi na susunod sa patakaran ng batas. Talaga pong taling-tali ang kamay ng Commission on Elections patungkol sa mga kasong pwedeng ma-file sa mga kandidatong sa kanilang palagay ay hindi nagkakaroon ng kwalifikasyon base sa ating saligang batas, base sa ating umiiral na batas. Hindi po kasi talaga pwedeng ang COMELEC ay magmoto proprio na mag-disqualify base sa kung ang pag-uusapan ay edad, citizenship, tirahan, residency, registration bilang botante at literacy, yung pagiging able to read and write. Dapat po, sabi ng batas, merong isang registered voter ang magpa-file. Meron lang po isang exception na pwedeng COMELEC ang mag-file motu proprio, kami mismo, Section 69 ng Omnibus Election Code, nuisance candidacies. So tatanggapin pa rin namin ang certificates of candidacy, tapos tsaka namin bibigyan ng due process, pagsasagutin namin, tapos tsaka namin pwede i-disqualify sa pagiging nuisance. Pero kapag po yung mga binanggit kong qualification, ang issue, kakailanganin may magpa-file ng isang registered voter. Kaya napakaganda pong itong nangyari din. Nabuksan ang isip natin, kulang ba talaga ang batas? O ano ba talaga ang dapat na dagdag na batas? Para lang hindi may mga nakakaligtas. At talaga pong pwede at posible yung nangyayari na may nakakaligtas na nakapagpa-file, hindi naman pala of age. Hindi naman pala Filipino citizen, whether natural born or naturalized. Hindi naman pala registered vote. May mga ganyan. Kaya lang,
hindi naman po namin alam lahat sa buong Pilipinas kung sino at ano yung pagkatao ng mga nagpapalang candidacy. Tatandaan niyo po sa isang bayan, halimbawa City of Manila, may nag-file, kandidato, sabihin na natin, 200, pati kasama ang konsihal. Hindi naman po alam ng local COMELEC namin kung sino yung kandidato yan. Kakailanganin po talaga ng tulong ng mga kababayan natin para po mag-file sila ng kanilang mga petisyon. At agad naman po namin a-actionan yun. Ms. Sherry, I'm sorry, Ms. Sandra Aguinaldo, GAP7. Kay NBI Director po. Sir, I'm not familiar with the technology being used by NBI, pero kung sakali po na fictitious po yung ikatlong Alice Go, meaning maaring that face belongs to another person, kasi iba po itsura niya, di ba po? Mahanap pa ho ba yung tao na yon na nagmamay-ari ng mukha na yon? Ma-identify pa po ba natin siya? Tulad nga din po ng dati ko na sinabi, nagre-rely kami sa fingerprint. Kasi ang dactyloscopy po ay hindi nagkakamali. It is an infallible science of identification. So, whatever will be the findings, it will not affect yung findings namin na yung Guo, Wan Ping, at saka si Alice Guo ay iisang tao. Etong third na ito, whatever will be the result, will not affect na yung action ng maggagawin ng COMELEC at ng ating Senate at OSG. Maybe also get your reaction dahil po yung lawyer po ni Alice Go ay nagsabi na ano ba ang chain of custody daw ng evidence na yan at saan ba raw galing, no? Parang kina-question po nila yung source ng fingerprints na kinompare po ng NBI. Ano po masasabi niyo doon? Yes, out of the request ng Senate, hinanap po namin yung fingerprint cards nitong mga tao na ito. So, ayun nga, after examining, nakita namin yung fingerprints nung Guo, Waping, at saka yung Alice Guo na kinuha ng clearance na kinuha ng 2021 ay isang tao yun. So, ayun po. Kaya, ngayon, meron nga lumabas na 2005 clearance of Alice Guo, yung ibang muka, yung ibang picture. Ayun po ang ine-examine namin ngayon. Mabuti. Apo. So, kumbaga masasabi, secure naman po yung evidence na yan, yung pinaghugutan po ng files ng kanilang fingerprints. Kumbaga secure naman po kasi ang kina-question po nila baka pwedeng saan pa hinugot yung mga fingerprints na yan. Kumbaga secure naman po yung storage. Hindi po ang NBI hindi gagawa ng mga hindi naaayon sa batas. Opo. Saka sa part namin, Ma'am Sandra, hindi naman kami magre-rely solely doon sa NBI findings. Kasi ebidensya yon. In fact, sa lahat ng korte, tinatanggap, kahit ang Korte Suprema, tinatanggap lagi ang findings ng NBI na napakataas ang kredibilidad. Take note, ang COMELEC ay may sariling may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung meron ng NBI, meron din ng COMELEC, madami kami na mga experts. Kasi remember, lagi kami nagko-conduct ng examination ng mga documents, question documents, magmula sa balota, election returns, signatures, etc. Kailangan namin yung findings ng NBI sapagkat meron din kaming fingerprint dito na original nung magparehistro at doon sa Certificate of Candidacy. Doon pa nga lang, pwede namin i-compare yun. So pwede namin i-compare din using instructing our experts na i-examine yung fingerprint na meron sa NBI at yung fingerprint na nasa amin. So, ibig sabihin, gagamitin namin yon para lang maitawid namin, makapag-conduct din kami ng sariling examination doon sa mga ibang fingerprints na nasa amin. Take note, again, nasa amin ang COC, nasa amin din ang application for registration as a registered voter. Chair, so we can say na po na gagawin po yun ng COMELEC. You will compare the fingerprints on your records. Definitely. I instructed yesterday the law department na kung sakasakali makakuha din kami ng sample signatures from the NBI. Halimbawa, although we will be needing the original, we can conduct the examination there mismo, yung aming mga tao. We will direct our election records and statistics department
yung in charge, yung division in charge of conducting technical examination to likewise conduct the examination. So meron sila, meron din kami. And then pwede namin buuin ngayon yung examination nila at saka yung sa amin. One last clarification, Chair. So, i-compare niyo po yung fingerprints on your record dun po sa fingerprints ni Go Waping. More or less, ganun po ang mangyayari. Kasi kung mako-confirm na yung fingerprint na nasa amin ay yung fingerprint nung Alice Go na nasa kanila, so iisa yon. And therefore, kung yung fingerprint nung namang Go Wampi o Go Waping at saka yung nasa amin ay iisa rin, so kayo na magawa ng konklusyon tungkol sa bagay na yan. Thank you po. Thank you, Ms. Sandra. Ms. Luisa Irisque, PDP4. Hi po, Chair. Since pinag-uusapan natin yung fingerprint data dito sa COMELEC, na-check niyo na ba kung ano mo yung history ng fingerprint na pinaregister ni Alice Guo? Kasi kung 2005, na may Alice Guo na naging ng NBI clearance, baka meron din Alice Guo na iba pang nagpa-register sa ibang mga tao. Meron ba tayo? Iisa lang naman na nagparehistro dahil na automated fingerprint identification system namin. May nagparehistro na Alice Go ng April of 2021. And therefore, yung records niyan ay pinasecure na natin. At syempre, meron din naman nag-file na Alice Go na kandidato for mayor ng Bamban Tarlac noong 2022 election. So, nasa intact din yung certificate of candidacy. And take note, pag nag-file po kasi na COC, hindi lang isang kopya yon, madaming kopya. So, kahit na may mawalang ilang kopya, merong kopya na matitira sa COC po na pinail ng isang kandidato. Thank you. Ms. Balas Villar, Medyo Hikay. Hi, Chair. For clarification lang po. So, ibig sabihin, sa record po, upon checking, sa record ng COMELEC, isa lang po ang Alice Guo. File ng application for registration as a voter. Nag-file po siya April of 2021. At ito po ay na-approve ng Election Registration Board ng Bamban Tarlac sapagkat wala naman pong nag-oppose sa kanyang application for registration. So, yan po yung April 2021, na-counter-check na po yung fingerprint na yon as against the other fingerprints sa buong Pilipinas kasi nagko-conduct tayo quarterly ng AFIS na tinatawag at hindi naman po siya nag-match sa iba pang fingerprints sa ibang parte ng Pilipinas o kung saan man. Opo, pero lumabas din po ba yung mukha doon? May picture din po, nasa po sila. Hindi pa po natin, hindi pa tayo pumupunta doon sa extent na yun kasi nga, ngayon lang tayo magko-conduct ng investigasyon tungkol sa bagay na yan. But then again, pag nag-file kasi ng COC, siyempre, nag-file ng application for registration, may 4 fingerprints yun eh. Yung kasi yung AFIS natin, 4 fingerprints, tapos may picture, tapos may signature. Yun yung ating biometrics sa COMELEC. Pag nag-file ka ng candidacy, may signature, may picture. So more or less, may paraan para ma-counter-check. Thank you po. Kay Director Santiago naman po. Hi, sir. Bali, i-clear ko lang po, yung initiative ng NBI para magsagawa ng fingerprint matching kay Mayor Guo at saka kay Alice Guo kung walang clearance kung 2005. Yun po ay initiative na sarili po ng NBI or request ng sarili po? Upon the request of Senate, particularly Senator Ontiveros. Okay? Ms. JC. Mr. Okay. UNDP, Dante, Ameto, please. Thank you. Morning po. Isa lang po clarification lang. May case na ba is there na isang fingerprint tapos dalawa o tatlong identity na makita ng COMELEC? Meron ganun ba? Yes, sabi nga, hindi naman perfect, almost perfect science ang fingerprint examination. Wala kasing dalawang tao magkatulad ng fingerprint sa buong mundo. At ako nung nagpa-practice ako sa House of Representatives Electoral Tribunal at saka sa Senate Electoral Tribunal, ang lagi kasing ini-invite para mag-conduct ng technical examination ang NBI. Lalo pa para ma-examine kung parehas ba yung fingerprint ng mga botante na bumoboto, etc. And almost, sabi ko nga sa inyo, wala pa akong nakita na nire-reverse ng court ang findings ng NBI when it comes to fingerprint examination. Because sila expert. Sila yung expert witness ika nga sa amin sa rules on evidence. So therefore, highly respected and highly credible ang findings na. In fact, yung amin ding
fingerprint examiners. In several cases, in-affirm ng Supreme Court na mga experts din yun sa amin. Kasi nagtitrain din yun sa FBI, nagtitrain din ng NBI. Yung NBI naman nagtitrain din sa iba pang well-known agencies worldwide. So, again, mapagkakatiwalaan natin yung result ng National Bureau of Investigation. Okay, isa pong follow-up. Noong 2021 na Paris, no, meron mo bang Alice Go din po na nakita o siya na po mag-isa? Nung kinounter-check yung fingerprint as against, sabihin na natin, at that time ng 2021, sabihin na natin na mayroong 65 million na botante. Nung kinounter-check yon sa other 65 million na botante, walang nag-match. Ibig sabihin, siya lang ang nagparehistro na Alice Go at that time. Kaya lang, yun na nga, walang nag-oppose sa kanyang application for registration. Kung kaya naman, na-approve yun ng Election Registration Board ng Bamban Tarlac. Tama po siya noong 2021 ang file ng dun sa registration para voters. Tapos 2022, yun na yung siya din yun. Si GC Cosico, TV5. Hi, Chair. Sir, na-miss ko lang yung kanina sa opening. We arrived late. Sir, baka pwede lang paulit lang. Ano yung purpose ng NBI and COMELEC for next year's polls? Ang sa amin is, una yung pagdalo ni NBI Director, talagang sobrang namin ina-appreciate sapagkat ma-strengthen namin yung ating relationship na matagal na naman namin na-harness yung relationship with NBI. Lagi namin silang tinatap magmula sa kontrabigay ni Commissioner Maceda, itong ating contra fake news at saka misinformation, disinformation directed against the integrity of our electoral process, the integrity of our electoral system and everything. At saka yung sa mga na-reiterate natin yung mga sindikato na nagbebenta rin ng mga sabes. Kaya daw ma-impluensya ng result ng election. Sabi natin baka pwede na maimbestigahan, ma-aresto kung kinakailangan. And then of course yung case din ni Mayor Gu na discuss namin sapagkat hihingi kami ng tulong dahil magkukondak ang COMELEC na sarili investigation for purposes of determining kung mayroon bang liability sa tinatawag na misrepresentation. At siyempre, napag-usapan namin yung ating pinopropose tungkol sa AI at deepfakes at sinabi natin sa pangunguna ng head ng Cybercrime Division ng NBI na kung pwede makitulungan tayo lalo na sa pagdadraft ng guidelines kung paano natin lalabanan yung masamang aspeto ng AI at yung deepfake na tinatawag. And sir, to clarify, yung case to be filed against Mayor Alice is misrepresentation. Tama po? Hindi ko pa naman sinasabi Okay. ma-file, pero kung sakasakali ang isang kandidato na hindi nagsabi ng katotohanan, lalo pa material at that, sa Certificate of Candidacy, ang tawag doon, material misrepresentation. And therefore, kung may material misrepresentation, meron kaming provision sa Section 261 na pwedeng humarap ang isang kandidato na nag-misrepresent materially doon sa kanyang Certificate of Candidacy na kasong kriminal. And that is an election offense. Without prejudice na iba pang criminal cases na pwedeng i-file sa kanya. Okay, any more questions or follow-up? Dante, Mr. Dante Armento. Chair, follow-up lang po, parang on the record. Kung nag-registrado mo dati sa 2021, 2022 ng file. 2021 din ang filing ng Certificate of Candidacy, October. 2020, kasi 22 election eh. So, paano yun? Di ba may issue ng residency? Wala kasi nag-question. Take note, sabi ko sa inyo na kung may issue ng residency, citizenship, age, registration bilang botante or literacy, dapat meron magpa-file na isang registered voter. Pag wala, kahit alam ninyo, kahit whatever, hindi namin magagalaw or ano. Kasi nga, kakailanganin may case. So the COMELEC cannot act motu proprio? We cannot act motu proprio. Nasa batas mismo. Nasa Section 74 in relation to 78 ng Omnibus Election Code. Follow-up, Mr. Mark. Sir, pasensya po ulit lang. For clarification, yung dalawa po bang Alice Go, records ng dalawa pa sa NBI clearance, ang i-request po nila na makuha? Yes, yung mismong overall report. At saka yung ilalabas ngayon ni Director Jimmy Santiago na bagong findings nila, hihingi na rin namin lahat yun.
Yes, para naman makumpleto and then we can start naman the examination yung meron naman din sa amin and the comparison doon nasa kanila. At kung kinakailangan puntahan namin yung original para lang makita ng mga experts namin din doon na examine, although may findings na sila, para maging more or less accurate yung findings namin. Ariane Flores. Director Santiago, sir, para lang mas maintindihan po ng public, anong significance ng third findings, yung evaluation nito sa, yung dinensyon niyo po kanina? Nilalabas niyo po. Yes, tulad nga sinabi ko, wala nang actually whatever will be the result, mag-match o hindi, wala nang hindi na makaka-apekto doon sa unang findings namin na yung Chinese na Guo Wangping at yung Alice Guo ay iisang impression lamang ng fingerprint, iisang tao. So yung third na hinahanap namin na Alice Guo Wangping, ano man maging resulta nun, hindi na mababago yung resulta nung yung dalawa. Okay. Ay tinatanong kasi kami, bakit may yung litrato, tungkol sa litrato. Yung isa pang ine-examine namin ngayon, iba litrato. Kung kasi very coincident na August 31 ba ang birthday, parehong pangalan, very coincident, no? Pwedeng magpareho ang birthday ng tao, pero hindi pwedeng magkapareho ang kanilang fingerprint. Ayan, even twins hindi magkakapareho. Yun, kaya nakuha na namin, di ba gusto lang natin malaman kung yung Chinese na Guo Wangping at yung Alice Guo, now the mayor, are one and the same person. Meron na kaming nakita na conclusive evidence, isa lang tao yun. So yung third na yun, yun nga, hindi na makaka-apekto yun dun sa findings namin. Okay? Tanong ako ba? Meron pa po ba?